Ito naman mga ka-RSP, teaching is an art. Hindi lang ito basta pagtuturo sa harap ng classroom. Ito ay tungkol sa paghubog ng kaalaman at pananaw ng mga estudyante, pagbibigay ng inspirasyon at paglikha ng makabuluhang karanasan sa pagkatuto na nag-iiwan ng magandang impluensya sa kanila. Panoorin natin ito. Teaching is a passion. Pero what if ang passion na ito ay may kasamang fashion? Meet this Gen Z instructor na trending ngayon online dahil sa kanyang fun and relatable teaching style. With his humor, effortless confidence at stylish fits, mas ginaganahan ng students na makinig at matuto. Pero sino po yung mga wala pang nagagawang output, magsabi na po. Sige, tatanggapin ko pero may minus na. Pero wag mag-expect ng mataas na grade ha. Class, tandaan nyo. Kayo gumagawa ng grade, yung taga-encode lang kami. Finally, nasabi ko na din. Pero paano nga ba niya nababalanse ang pagiging effective educator habang pinapanatili ang kanyang unique personality at fashion statement? Get to know the story behind this rising Gen Z instructor na talaga namang winning both sa classroom at sa online world. Dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas. Kaya ngayong umaga mga ka-RSP, mamimit na natin ang Gen Z instructor na trending ngayon online dahil sa kanyang fun and relatable teaching style. Dito si Sir Aaron Jai Macalisang. Hello po, isang mapagpalayang araw po sa atin, Rise and Shine, Pilipinas. Welcome po sa akin. Kaya nakakahiya. I love it. I love the Is energy. this your first TV appearance doing an interview? Ito po ang aking unang breakthrough. Ang tarim ng benten mo dyan. Yeah, At ang daming kotse, in fairness, Yes. ha. Direct patayuin agad natin siya. Natutuwa ko sa Hala, kanyang outfit for nakakahiya, today. pero- I love that. Tell us more about the elements Head of to your toe. outfit for today. So I'm giving you dopamine couture. Yes. It's giving healing your inner child and Perfect. randomness. So, ayan, Pilipinas, hintahin niyo ako. Kevin! Charot lang. Charot In fairness, what's the inspiration with the belt, with the cars? I mean, nung bata ko, mahilig ako sa ganyan. Pinapark ko sa labas ng bahay namin. cute, may Kinabukasan, nanakaw na ng mga kalaro ko. Gusto ko ng isa. Opo. Kasi nung bata po ako, galing po tayo doon sa low income bracket na family. Okay. So wala po tayong capacity na makabili ng mga laruan or even ng mga damit. Kaya sabi ko, paglaki ko, balang araw, bibilin ko lahat ng mga bagay na hindi ko nagawa before. Okay. Fortunately, yung mga laruan, na-accessorize ko na din. So parang ang galing. new branding po ng isang instructor na bago sa paningin po ng maraming estudyante, kabataan, at saka po sa social media. Ang ganda ng Beyblade niya, Ice. Naabutan mo yung ganyan. Oo. Di ba? Ang atake Si saya. Jasmine nilalaro yun. Di ba? Ang ganda rin ng kanyang mga hika at ang ganda ng kulay ng Naabutan ko kanyang yung ganyang nails. yung rings na ganyan. Diba? Hanggang ngayon, ang dami ko pa sa house. Diba? So Tapos cute. pinagpapatong-patong mo. So Yes. perfect. Ang ganda pati yung Perdible. perdible. Ang laki perdible. Na ang random. Oo, sobrang sumisigaw. Kamusta ang pagiging Gen Z instructor? Napakabilis po ng aking facing sa pagiging instructor kasi 2023 after kong graduate, pumasok po ako agad as basic education teacher po sa isang senior high school. Then Okay. sa sumunod taon, naging college instructor. Hanggang Okay. sa sumunod ulit po na taon, naging instructor na po sa isang university. Though isa po tayong Gen Z, pero kung tutuusin, isa rin po ako sa mga victimized ng digital divide. So later na lang din po ako nakakip up Okay. doon sa pagiging Gen Z na very techy sa mga teknolohiya at nagamit naman po natin doon sa pagtuturo kahit paano na medyo at kahit paano naging epektibo po sa mga bata. Why, kamusta yung sa sa Asian digital divide? Yes po. You've mentioned na before, syempre dahil galing tayo sa low-income family, what kinds of device do you usually use? How did you come up, how did you adopt from having those kinds of, yung experiences mo with the digital divide? Tell us more. Since high school, college, wala po talaga akong naging hawak na cellphone. So yung Okay. mga kultura sa pagiging K-pop, sa pagiging ganun po sa social media, hindi po ako nakasabay. Later na lang po nung ako'y lumaki na at most likely yung cellphone na binibigay po sa akin, galing pa po sa mga bigay ng mayor po namin, donation po ng mga kaibigan, na pagpapasalamat naman po ako. Tapos hanggang sa nagkatrabaho,
late na lang din po ako nag-TikTok as in. So, nag-start po ako talaga technically nitong November lang. Okay. So bago po talaga sa akin itong kultura, pero hindi naman naging mahirap sa akin dahil nandun yung kaluluwa natin bilang isang Gen Z na, at yung mga estudyante natin, mga Gen Z din. So napakadali sa atin makipagpalagayan ng loob. Saan naman kayo nagtuturo? Di ba pareho kayo ng ano? Yes. School, o diba? And ano yung courses or ano yung hinahawakan yung subjects? I'm currently teaching po sa Bulacan State University, main campus sa Malolos, at under po ako sa College of Social Science and Philosophy from Socsay Department. Ako po ay nagtuturo ng iba't ibang mga kurso sa agham panlipunan tulad po ng The Contemporary World, Readings in Philippine History, at saka yung isa po sa mga paborito ko pong kurso ngayon na feeling ko po lapat po talaga sa akin ay ang pagtuturo po ng Gender and Society. Ang ganda. Opo. So napili ko po itong specialized na ito kasi nakalulungkot man, pero kasi existing po talaga yung pagtingin natin sa mga social science subject na parang halimbawa ang pag-aaral natin ng history, kasaysayan, nakikita ng bata bilang isang boring. So ako, bilang isang kabataan na parang sobrang open sa maraming bagay, napakahilig ko mag-experiment ng mga teaching style. So naisip ko, what if maging game changer tayo ng field at baliin natin yung ganong konotasyon sa maraming mga estudyante na hindi magiging boring ang kasaysayan ng history, ang pag-aaral ng lipunan kapag sobrang conducive, engaging din po yung classroom at yung nagtuturo din po dito na yun naman po yung bagay na i-offer ko po sa mga bata. Pero in fairness, marami naman na even before, talagang bumabasag din naman talaga na Opo. sinasabing boring yung ano. Minsan nga, estudyante Hindi na ang boring traditional. ngayon. Oo. Kakaiba yung kanyang pagtuturo. Alam mo, marami talagang natutuwa kapag nakikita siya, ang mga estudyante talagang smile at sikat yan. So magkakilala Hoy, kayo sakto or lang. Ngayon kami Kilala mo first siya? time nag-meet. Oo, Yes, pero okay. nasasabi sa akin na estudyante itong si Sir Aaron. Paano nagsimula yung ganitong way ng pagtuturo mo? Sa umpisa po ng aking year, though medyo naging traditional pa po tayo ng konti hanggang sa through the years, charot lang. Ang random bigla ng mga pasok. Perfect. In my 30 months of teaching. 30 months? Akala mo institusyon. ang dami na. Pero 3 years lang yon. Na doon ko po unti-unti nakita yung aking teaching style na Okay. parang mas lalo ko nakita yung fully realized na pagiging isang instructor na Fully realized? what if sundan ko yung ganitong ali na kesa itago ko yung sarili ko para magmukhang desente na guro sa kadalasan natin nakikita. Bakit hindi ko sundan yung authenticity? Bagay na, yun din po kasi yung mahalaga sa mga Gen Z ngayon. Napakahalaga sa mga bata yung pagbibuild ng mga rapport at the more na mas authentic tayo as a person, mas lalo po nating na-earn yung respect ng mga bata. Kaya kahit naman mukha po tayong estudyante, never pong nawala sa classroom yung authority natin bilang guro na at the same time hindi natin na ipararamdam sa kanila na sobrang bigat ng classroom, na sobrang boring ng classroom. So at least, nagigib ko po sa kanila yung fantasy na hinahanap nila before. Perfect. Para naman sa gusto maging teacher, Correct. pumasok sa teaching profession just like you, lalo na sa younger generation, ano yung advice na mabibigay mo? Maraming salamat po kaagad doon sa pag-take ng challenge na kunin yung field na sobrang challenging, lalo na sa bansang ito. At dahil po doon, sana magpatuloy at sana i-take niyo po talaga ang pagtuturo ng education. Hindi man mag-a-assure sa inyo ng isang maginhawang buhay o mayaman na trabaho, pero at least ang mahalaga, ang punto natin dito, meron tayong impact sa community, meron yung ating galing, husay at talino na gagamit natin to improve the conditions of the youth, ng mga kabataan, at naibibridge natin na magpatuloy pa rin yung mga bata na mangarap, na mag-aral at i-pursue yung kanilang mga dreams sa buhay. So, salamat po kaagad doon sa mga gurong handang i-take yung ganitong challenge. Social media Service-oriented. accounts. Keme. Pang Miss Q&A Social media yan. accounts. Sundan niyo po ako sa aking Facebook,
page, Jai Marie po. Then sa akin pong TikTok account, Sir Jai, WKWKWK. Hindi ko pa i-reveal ang pronunciation. But, Keme, pwede po bang bumati? Yes! Last na lang. Binabati ko po yung aking CSSP family sa Bulacan State University, Sir Elias Geronimo, ang aking pamilya sa San Jose del Monte, ang aking mga fans at mga supporters, iiwan ko na po kayo sa kanal. Thank you so much po. Keme! On that note, maraming salamat sa pagbibigay ng inspirasyon, Sir Aaron Jai Macalisang. WKWKWK.